Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat at pinakamayamang komedyante ngayon sa Pilipinas. Totoo bang nasaksihan niya ang pagpatay sa kanyang ama at binawian ito ng buhay sa kanyang harapan? Sino ang salarin at ano ang kanyang motibo? Nakuha ba nila ang hustisya? Ano-ano ang mga pinagdaanan niya upang makamit ang kanyang kinalalagyan ngayon? Sino-sinong mga sikat na artista at basketball player ang kanyang nakarelasyon? Gaano na nga ba siya kayaman? Kilalanin natin si Vice Ganda. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Jose Marie Borja Visceral o mas kilala sa kanyang pangalan sa showbiz na Vice Ganda ay ipinanganak noong ika-31 ng Marso 1976 sa Tondo, Manila. Nakatira sila sa barangay Tambunting sa Santa Cruz, Manila kung saan siya lumaki at nagkaisip. Katabi ng kanilang lugar ay isang sementeryo. Simple lamang ang kanilang pamumuhay. Bunso siya sa 5 anak nila Ginang Rosario Visceral at Ginoong Reynaldo Visceral. 2 sa kanyang kapatid ay babae, habang 3 naman silang lalaki na lahat ay magiging bakla. Ang kanyang mga magulang ay walang konkretong trabaho at ayon sa kanya ay parakit-rakit lamang. Pero bilib siya sa mga ito dahil nagagawa ng mga ito na hindi sumala ang kanilang pagkain sa isang araw. Minsan daw ay ipapatawag ng kanilang ina ang kanyang ama upang sabihan ito nakakain na ng hapunan kahit wala pang nakahanda. Pupuntahan ito ni Vice sa katibi nilang sementeryo at pag uwi ng kanilang ama ay may dala na itong pagkain. Naging masaya ang kanyang pagkabata. Naaalala niyang nakipaglaro siya sa iba pang mga bata ng taguan, habulan, patintero, sipa, piko at iba pa. Masaya na sila sa pangmimerienda ng sagot gulaman at ice scramble. Dahil minsan ay malikot, dahil nga bata ay naikukwento din ni Vice na paminsan-minsan sila ay napaparusahan. Mas lalo na ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Gamit pamalo ng kanilang ama ay yantok, habang si Vice ay naranasang mapalo na ng kanyang ina ng hanger at mapaluhod sa munggo na may binabalansing libro. Taong 1991, noong si Vice ay 15 taong gulang, manasaksihan niya ang malagim na kaganapang babago sa kanilang buhay. Ang huling araw ng kanyang ama na nooy naninilbihan bilang isang kapitan ng barangay. Linggo ng palaspas noon. Dahil relihiyosa ang kanyang ina, ay magsisimba ang buo nilang pamilya. Nakabihis na daw ang lahat habang si Vice ay nasa loob pa ng bahay at ang kanyang ama ay nasa labas at naka-standby. Maya-maya ay magkakagulo na at may sumigaw sa kanyang ina na napaaway daw si Mang Ray, ang kanyang ama. Paglabas nila ay binabaril na ang kanyang ama. Nakahandusay na ito ng kanilang abutan at duguan na. Nalagutan ng hininga ang kanyang ama sa kanyang paanan habang dinadala nila ito sa Chinese General Hospital, ngunit hindi na naisalba pa. Hindi klaro kung ano ang motibo, pero sinasabing away sa lupa o personal na alitan ang dahilan ng pamamaril. Kailanman ay hindi nakulong ang salarin kahit pa buong barangay nila ang nakasaksi sa pamamaril. Minsan nang nasabi ni Vice na ayaw niya na itong balikan pero mahirap makalimutan. Dumating ang puntong ipinagpasa Diyos na lamang ni Vice ang lahat at pinatawad ang salarin. Sa isang panayam sa kanya ay sinabi niyang nabalitaan niyang hindi na maganda ang kalusugan nito. Gusto daw nitong puntahan ni Vice dahil doon pa rin naman nakatira sa kanilang lugar, pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na magawa ito. Kaya naman ay nagpaabot na lamang siya ng mensahe sa telebisyon upang ipaalam sa salarin na pinapatawad na ito ng kanyang buong pamilya. Aniya, baka mabigat pa ang kalooban mo, lalong nagpapahina ng katawan mo. Ito ngayon gusto ko lang malaman mo na wala ka nang iisipin sa amin, sa buong pamilya namin, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Napatawad ka na namin. Malayang malaya ka na sa galit sa pamilya namin. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama ay napilitan ang kanyang ina na magtrabaho sa ibang bansa bilang caregiver upang suportahan ang kanilang pamilya. Naiwan sila sa pangangalaga ng kanilang lolo. Naging struggle ito kay Vice dahil wala ang presensya ng mga magulang. Siya ang bunso at ang mga kapatid niya ay halos grown-ups na at mayroon ng kani-kaniya mga pinagkakabisihan. Nakaramdam si Vice ng loneliness, pagiging binabae. Aminado si Vice na bata pa lang ay alam niya ng bakla siya. Pero nahirapan siyang ilabas ito sa kanilang bahay, lalo na at mataas ang nararamdaman niyang pressure mula sa ama dahil ang dalawang nakatatandang kapatid niyang lalaki na si Emma at Babot
ay pareho na kasing bakla. At siya naman, bukod sa tutoy ang kanyang palayaw, ay palagi daw siyang ipinagmamalaki ng ama sa mga kumpare nito. Sinasabing si Tutoy ang kanyang bunso ang magpapatuloy ng pangalan nila at magiging MVP sa UAAP. Sinabi ni Vice na para siyang nakasuot ng maskara. Sa bahay ay matigas siya, bunsong anak na lalaki. Sa school naman at mga kaibigan ay bakla siya. Namatay ang kanyang ama na hindi nalalamang bakla siya. Pero ang nakatatandang kapatid niyang bakla ay naramdaman ng bakla din si Vice. Sabi nga ni Emma, it takes one to know one. Nahuli din daw niya si Vice dati na sinusukat ang kanyang headdress na gagamitin niya bilang mananayaw sa FEU, pero hinayaan lamang daw niya si Vice. Iba naman kay Babot. Kino-confront niya si Vice at ipinapaamin. College na daw siya habang high school naman si Vice. Dahil akala ng kanilang ama ay lalaki si Vice, naging maganda daw ang treatment sa kanya, habang naging stricto naman kay Babot. Kaya naman, naging maasim daw siya dati kay Vice. Dahil dito, ay hindi daw sila masyadong close at hindi magkasundo habang lumalaki. Hindi pinapansin at lagi siyang natatalakan ni Babot. Pero isang beses daw ay may kasamang mga kaibigan si Babot sa kanilang bahay at napadaan si Vice habang nasa kwarto si Babot. Kinausap siya ng mga bisita at tinanong kung siya ba si Tutoy. Nang sumagot ng opo si Vice, ay nalaman niyang ipinagmamalaki pala siya ni Babot sa mga ito bilang matalino niyang kapatid at scholar. Kilala si Vice bilang bukal, pero noong bata daw ito ay tahimik siya. Ayon kay Babot, tingin niya ay tahimik si Vice para hindi mabuking. Madalas din matukso sa eskwelahan si Vice at nakakaranas ng diskriminasyon. Sanay na siyang sinasabihan ng bakla ka, sabay tatawa. Hindi naman daw niya ito iniinda, pero kapag paulit-ulit ay nakakabwisit na daw. Noong elementary at high school ay tago pa rin daw ang pagiging bakla niya dahil sub-sub siya sa pag-aaral. Pero nang mamatay ang ama, lalo na nang magkolehiyo siya ay tumodo na daw ang kanyang paglalantad. Edukasyon. Sa kanyang pag-aaral naman ay nakakuha ng sponsor si Vice sa katauhan ni Noriko Tokura, isang babae mula sa Kyoto, Japan. Pinag-aral siya ni Noriko mula grade 3 hanggang second year college, taong 1998 hanggang 1996. Pinadadalahan siya ng pera ni Noriko para sa kanyang tuition, school supplies at pati na rin sa kanyang pambaon. Ang tanging komunikasyon nila ay ang pagpapadala ng liham sa isa't isa. Naaalala pa ni Vice ang kumpletong address ni Noriko. Kada buwan ay nagpapadala siya ng sulat upang magpasalamat at i-update si Noriko sa mga kaganapan sa kanyang pag-aaral. Onion skin paper ang ginagamit ni Vice at pencil bilang panulat. Ito daw ay upang maging magaan lamang ang kanyang liham dahil itinitimbang ang mga sulat dati at nakabase sa bigat ang presyo nito. Kumuha ng kursong Political Science si Vice sa Far Eastern University, ngunit hanggang second year lamang ang kanyang natapos dahil bumagsak siya at kinailangan na niyang magtrabaho. Pero pangarap pa rin niyang makita ng personal si Noriko upang makapagpasalamat at maipakitang ang batang pinag-aral niya ay may narating na sa buhay dahil sa kanyang tulong. Ayon sa isang article ay sinabi daw ni Vice na makikita sana sila ngunit tinamaan ng malakas na bagyo ang Japan at hindi ito natuloy. Mula nito ay makailang beses nang nanawagan si Vice upang mahanap si Noriko at nang pumunta naman si Vice sa Japan ay napakarami daw na may kaparehang pangalan kay Noriko at ang dating bahay nito ay isa ng meat shop. Kwento ni Vice, natapos yung scholarship ko kasi bumagsak ako dahil nagrandi ako pero hanggang ngayon gusto kong makita siya para mapasalamatan siya. Paliwanag naman niya sa isa pang interview, ito daw ang panahon na nadiskubre at na-realize niya ang kanyang pagkatao sa kanyang gender identity, kaya naman in-enjoy niya ng full potential ang kanyang sarili as a gay person. Pero napabayaan niya ang kanyang pag-aaral, isang bagay na kanyang pinagsisisihan dahil kahit hirap na ang kanyang ina ay napag-aral niya ang iba pa niyang mga kapatid ng kolehiyo at nakapagtapos sa mga ito maliban sa kanya. Ito din ang panahon na nagkaroon ng matinding pagsubok sa pag-ibig si Vice. Base sa kanyang talambuhay, sa edad na 19 years old ay nagkaroon ng matinding komprontasyon si Vice at ang kanyang nobyo dahil ipinagpalit siya nito sa isang babaeng kamag-aral. Dahil dito ay nakaramdam na matinding kalungkutan si Vice at sinubukang pamamagitan ng pag-inom ng gamot.
Nagising na lamang siya sa ospital. Laking pasasalamat ni Vice at hinarang daw ng Diyos ang pangit niyang trip noong panahong iyon. Ngayong asensado na siya ay nag-sponsor din siya ng mga pag-aaral ng ilang mga deserving na kabataan mula sa sarili niyang bulsa. Nakikilala niya ang mga ito mula sa kanyang shows. Ilan sa mga ito ay sina: Number 1, Amy Nobleza. Siya ay ang dating child star na naging contestant sa segment ng Showtime na Tawag ng Tanghalan noong 2019. Dito napag-alaman ni Vice na salutatorian si Amy noong elementarya at top 1 noong grade 11, pero wala pang naiipon para sa kanyang pangkolehiyo. Siya din kasi ang nagpapaaral sa sarili mula nang magtrabaho siya. Pinangakuan siya ni Vice na paaaralin at fast forward sa 2024, graduate si Amy bilang magna cum laude sa kursong Business Administration, major in Marketing Management sa Lyceum of the Philippines University. Sa kanyang Instagram post ay pinasalamatan niya si Vice sa dulo. Nakasulat dito, "And especially to the person who helped me finish and achieve this. Meme at Private Benjamin, I'll forever be grateful to you." Number 2, Herbie Pultam. Si Herbie ay isang 50-year-old factory worker at part-time ice cream vendor. Sumali siya sa Tawag ng Tanghalan noong Pebrero 2021. Hindi siya nanalo, pero sinabi niyang bukod sa manalo, ang numero 1 sadya niya ay ang upang personal na makapagpasalamat kay Vice Ganda dahil sa kanyang tulong sa pagpapaaral sa kanyang anak. In-update na rin niya si Vice sa pag-aaral ng 3 niyang anak na nooy nasa 3rd year college, 1st year college at grade 7, na aniya ay habang tumatagal ay tumataas ng tumataas ang kanilang grades. Hindi na sila maalala ni Vice dahil hindi daw talaga niya personal na iminimit ang kanyang mga scholar dahil ayaw niyang ma-attach. At ang tanging nakakausap ng mga ito ay ang kanyang staff. Ipinaliwanag din ni Vice ang mga benepisyaryo ng kanyang scholarship ay kinakailangang may mapanatiling grado upang magpatuloy ang kanyang suporta. Disyembre 2017, unang nagkita sa programa ng ABS-CBN sina Vice at Herbie kung saan napag-alaman niyang mga academic achiever ang 3 anak nito at doon siya nangakong sasagutin ang tuition fee ng mga bata. Number 3, anak ng isang contestant. Sa And the Breadwinner Is segment ng Showtime noong December 16, 2024 ay pinangakuan ni Vice ang anak na babae ng isang contestant na natigil sa pag-aaral nito ng psychology na ibabalik niya ito sa eskwelahan, lalo na at 2 taon na lang ay tapos na sana ito. Marami pang ibang natulungan si Vice sa kanilang pag-aaral at napagtapos pagsisimula sa comedy show. Dahil hindi natapos sa kanyang kolehiyo ay nagsimula ng magtrabaho si Vice. Ang una niyang naging trabaho ay pagiging isang telemarketer sa Makati. Hindi pa uso noon ang call center. Sa kanyang trabaho ay kailangan niyang makapag-recruit ng mga kliyente para sa stocks. Ngunit dahil wala siyang na-recruit ay wala siyang komisyon. Allowance lamang ang kanyang natanggap at naubos lamang din ito para sa kanyang pamasahe sa MRT. Sunod ay sumubok siya ng gig sa mga comedy bar. Una siyang nag-perform sa Raymond's Bar sa Mabini. Noon daw ay 300 ang minimum at ang kanyang sweldo sa bar ay 500. Kaya hindi na masama dahil above minimum siya. Pero hindi niya ginamit ang unang sweldo para sa sarili. Ipinambayad niya ito ng utang sa kanyang best friend na ipinahiram sa kanya ang pera nito pang tuition para makabili siya ng outfit para sa kanyang first night ng performance. Aksidente lang daw talaga ang pagkakapasok niya dito. Sa kaarawan ng isa niyang kaibigan ay nag-celebrate sila sa Raymond's Bar. Nag-ookrayan daw ang performers doon. Pinakanta siya ng kanyang mga kaibigan at kumanta naman siya ng You Are My Song ni Regine Velasquez. Inokray-okray daw siya ng mga performance at lumaban siya at inokray din niya ang mga ito. Natawa ang may-ari at ang isa sa mga performers dito na si Hans ay ipinakilala naman siya kay Andrew De Real, ang may-ari ng The Library kung saan sumunod na nagtrabaho si Vice. Si Del Real naman ang nag-introduce kay Vice sa Punchline. Ito yung mga panahong sikat na sikat ang mga comedy bars. Upang kumita at maipagpatuloy ang pag-aaral ay pinagsabay ni Vice ang Punchline at The Library. Kwento ni Vice, noong una akala niya ay papasok siya bilang singer. Pero dahil comedy bar ang kanyang pinasukan, natural na kailangan niyang magpatawa. Mas na-appreciate din ng mga manonood ang kanyang pagpapatawa kasabay ng kanyang pagkanta. Sinubukan ni Vice na tapusin pa rin ang kanyang pag-aaral
habang nagtatrabaho sa comedy bar. Nagbawas pa siya ng ilang unit sa kolehiyo upang hindi makaapekto sa oras ng kanyang trabaho. Nagkataon naman na binawasan ang kanyang araw ng entertainment manager doon. Nang malaman ito ni Vice ay napaluha na lamang siya at nag-walk out. Pinahabol siya sa waiter at tinanong kung bakit siya umiyak. Nang maipaliwanag niyang isinasabay niya ang trabaho sa pag-aaral upang may maipanggastos, ay binigyan siya ng karagdagang araw. Hindi pa daw siya magaling magpatawa noong una. Nahasa na lang ang kanyang talento mula sa gabay at suporta ng mga kasamahan niya sa comedy bar. Bilang training, ay isinama daw si Vice sa magagaling at kalaunan ay nakukuha siya ng sarili niyang timbre. Nakabuo siya ng sarili niyang estilo at gumaling sa pagdaan ng mga araw. Vice na daw talaga ang pangalang ginagamit niya. Pero sabi ng dati niyang boss sa Punchline ay masyado daw itong maikli. Uso din kasi noon ang mga komedyanteng may karugtong ang pangalan gaya ng Inday Garutay at Ray Kilay. Kaya naman ay kinabitan ng ganda ang kanyang pangalan. Nakuha nila ito mula sa karaniwang pantawag sa mga tao na hindi nila kilala na imbis na ate ay ganda. Nang tumagal ay nakagawa na ng pangalan si Vice para sa kanyang sarili sa larangan ng pagpapatawa. Pero kapalit naman ito ay nawalan siya ng oras sa pag-aaral kaya hindi na rin niya natapos ang kolehiyo. Pagpasok sa showbiz. Taong 1999 ay nakita si Vice ng talent scout at comedian na si OG Diaz sa isa sa mga pagbisita niya sa comedy bars. Una silang naging magkaibigan bago naging manager ni Vice sa kanyang pagpasok sa showbiz. Una siyang lumabas bilang guest appearance sa Judy Ann drama special ng ABS-CBN. Sumunod ay nagsimula siya bilang extra at guest sa ilang mga shows. Naging singing contestant din siya sa Eat Bulaga sa kanilang segment na O Diva at Beat It Queen. Mula nito ay gumanap siya ng ilang minor at guest role sa iba't ibang programa sa telebisyon kasama na ang Maalaala Mo Kaya. Sa panahong ito ay nagpapatuloy pa rin sa pagpe-perform si Vice bilang stand-up comedian upang magkaroon ng sapat na kita. Taong 2007, nakuha ni Vice ang kauna-unahan at pinakamalaking project niya bilang supporting role sa pelikulang Apat Dapat, Dapat Apat na pinagbibidahan nila Candy Pangilinan, Eugene Domingo, Rufa May Quinto at Pokwang. Ang pinakamalaking break ni Vice ay noong 2009 nang maging parte siya ng It's Showtime bilang unelectable judge. Mula nito ay nakilala siya ng mas malawak na audience at lalo pang nakilala bilang komedyante. Dito din ipinalabas sa MMK ang kanyang talambuhay. Ang kauna-unahang break niya sa pelikulang kanyang pinagbibidahan ay ang remake ng Petrang Kabayo noong 2010. Sa parehong taon, naisagawa din niya ang kanyang kauna-unahang major concert na ginanap sa Araneta. Mga kontrobersiya. Number 1, joke. Taong 2013, ginanap ang second major concert ni Vice na pinamagatang I-Vice Ganda Mo Ako sa Araneta. Isang live concert kung saan nagbitiw siya ng ilang rude jokes ukol sa bigat ng batikang journalist na si Jessica Soho. Kakabit ng joke, umani ito ng matinding backlash dahil sa offensive at insensitive nature ng joke. Maraming netizens, women's rights groups at mga personalidad ang bumatiko sa kanyang binitawang joke. Nang huli ay humingi ng paumanhin si Vice at tinanggap naman ito ni Jessica Soho kasabay ng paalala na hindi ito dapat gawing biro o material para sa comedy. Number 2, jet ski joke. Ito ang pinakabagong joke na kanyang binitawan noong unang gabi ng two-night concert nila ni Regine Velasquez noong August 8, 2025. Habang kumakanta si Regine ay pumasok si Vice na parang isang commercial. Dito niya binitawan ang jet ski joke bilang isang reference sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na personal siyang sasakay sa isang jet ski papunta sa Spratly Islands, dala ang Philippine flag at ipaplanta ito doon. Sa kanyang viral joke ay sinabi ni Vice na mula Manila papuntang West Philippine Sea ay maaari kang sumakay ng jet ski at makakakuha ka ng unlimited water bombing mula sa Chinese vessels at libreng trip papunta sa The Hague mula sa ICC at ang promong ito ay mag-a-apply lamang sa DDS, mga supporters ni Duterte at ipinagbabawal sa BBM at Pinklawan, iyong supporters ni Bongbong Marcos at Leni Robredo. Tinapos niya ito ng pagsabi ng huwag niyo akong subukan mga PI niyo sa pamamaraan ng pagsasalita ni Duterte.
Pinuri ng mga kritiko ni Duterte ang joke, habang ang iba naman at mga supporters ni Duterte ay sinabing masyado ng political ang kanyang joke. Narito ang kanyang mga nakarelasyon. Number 1, John Stephen Naval. Si John ay isang dancer mula sa G-Force. Taong 2013 sila nailink matapos na maipabalitang ka-text niya ito at kumalat ang collage ng mga litratong magkasama sila. Pero walang katunayan na nagkaroon sila ng romantikong ugnayan. Number 2, Kurt Ong. Ayon sa website na Who's Dated Who, taong 2015 unang naibalita ang relasyon ni Vice kay Kurt Ong, ang Mr. Chinatown 2014. Ayon sa isang article, ay may mga sources daw na nagsasabing ito di umano ang kasama ni Vice noong pumunta siya ng Hong Kong at nabalitaang ibinilihan niya ng sangkaterbang limited edition rubber shoes. Una itong ichinika ng kaibigan niyang si Coco Martin at pagkatapos ito ay biglang napansin na nag-unfollow si Vice sa Instagram ni Kurt. At pagkatapos ay itinanggi na mayroon silang romantikong relasyon. Sinasabi ng ilan na nakipaghiwalay daw si Vice upang protektahan sa kontrobersiya si Kurt. Number 3, R.R. Garcia. Si R.R. ay isang professional basketball player. Dati siyang naglalaro para sa FEU Tamaraw. 2009 pa kumalat na may relasyon ang dalawa at kumalat din ang larawan na kasama ni Vice si R.R. at ang pamilya nito. Umabot pa nga daw hanggang 2014 ang balitang may relasyon sila pero walang patunay dito at sinasabing ninang di umano si Vice ng anak ni RR. Number 4, Terence Romeo. Isa ding professional basketball player si Terence. Gaya ni RR Garcia ay galing din ito sa FEU na sinusuportahan ni Vice bilang isang alumni. Taong 2009 hanggang 2014 umugong ang chismis ng kanilang romantikong relasyon. Naibalitang binigyan di umano ni Vice ng mamahaling sasakyan, isang Hummer SUV at isang condominium unit si Terence. Itinanggi ni Terence na nagkaroon sila ng relasyon ni Vice. Pinabulaanan din ito ng kanyang amang si William at sinabing matagal na daw siyang hindi natutuwa sa istoryang ito na nagsimula pa noong FEU days pa ng kanyang anak. Pati na sa kriptikong sinabi ni Vice na mayroon na siyang bagong boyfriend na nababalitang nanligaw dito ang kanyang anak. Aniya, kumpleto ng aral sa akin yan. Pinaiiwas ko sa mga bagay na hindi mabuti. Matagal na daw niyang gustong kausapin si Vice pero wala siyang pagkakataon at ang sasakyan daw ni Terence ay iisa lamang at ang kondo ay pabahay ng Global Port. Noong May 2014, naglabas ng isang kriptikong tweet si Vice kung saan sinabi niyang it's over at sinundan ng I tried but I'm tired. Time to rest. Kung saan ang mga letter T at R lamang ang naka-capital letters. Inassume ito ng mga tao bilang initials ni Terence Romeo at tapos na ang kanilang relasyon. Si Vice naman ay hindi inamin o itinanggi kung nagkaroon sila ng relasyon. Pero sinabi niyang wala siyang sasabihing negatibo sa kanila. Gusto man niyang ipagtanggol ang sarili ay ayaw niyang makapanakit at mamahiya ng isang taong naging mahalaga sa kanya at ayaw niyang manakit ng kaibigan. Number 5, Ayon Perez. Unang nag-cruise ang landas nila Ayon at Vice sa kanyang show na Gandang Gabi Vice noong May 2018 kung saan kasama sa audience si Ayon na nooy title holder para sa Mr. Universe Tourism 2018. Nasa front row siya kasama ang iba pang title holders. Ang unang panandaliang interaction nila ay nang piliin siya ni Giggle Kid Carlo Mendoza na umupo sa tabi ni Vice. Susunod silang nagkita sa It's Showtime kung saan main host si Vice pagdating ng September 2018. Nang lumabas si Ayon ay na-distract si Vice at napatingin. Sinabi niyang ang gwapo nito at kamukha ni Bong Revilla. Stand-in lamang talaga noon si Ayon dahil nagkaroon ng work permit ang isang US citizen na dapat ay magiging kuya escort. Di katagalan ay naging regular si Ayon at kinailuyan ng mga manonood ang lambingan nila. Kwento ni Vice, lumalabas daw siya regularly tuwing weekend para gumimik kasama ang barkada niya sa grupong hashtag. At minsan ay isinama nila si Ayon hanggang naging regular na nilang kasama at naging parte ng kanilang grupo. Sabi ni Vice, nilalandi daw niya si Ayon sa show at kapag gumimik sila pagkatapos ng show ay itinatawid niya dito ang paglalandi. Naging natural na daw sa kanila ang ganong biruan hanggang sa nabalitaan ni Vice na sinabi pala ni Ayon sa iba na nalulungkot siya dahil hindi niya alam kung naglalaro pa ba sila o totoo na. Inamin daw ni Ayon sa mga ito na
espesyal na si Vice para sa kanya. Naging official sila nang kausapin siya ni Vice kung gusto ba niyang maging sila na, at ang nakatatawang sagot ni Ayon ay, "Kayo po." Natatawang sinabi ni Vice na nasobrahan sa paggalang ang sagot nito. Kinlaro naman ni Vice na hindi siya namumuwersa at dapat gusto nilang dalawa ang pagiging magkarelasyon. Gusto naman din daw ito ni Ayon kaya naging sila na, pero itinago nila ito sa publiko. Malaking desisyon nito ay mula kay Vice dahil sa takot ng mga maaari nilang kaharapin, lalo na para kay Ayon. Pero nakikita niyang tila nasasaktan si Ayon dahil itinatago siya at tila naaapektuhan ang self-esteem nito. Naaalala ni Vice na ganoon din ang nararamdaman niya kapag itinatago siya ng mga dating nakakarelasyon, kung paano siyang nangliliit at kinikwestiyon ang sarili kung siya ba ay kamahal-mahal. Hanggang sa isang araw ay nagdesisyon siyang huwag na lang matakot, at noong 10th anibersaryo ng Showtime noong October 2019 ay inamin na ni Vice na magkasintahan nga sila ni Ayon. Nagpropose ng kasal si Ayon noong Pebrero 2020 na na-witness naman ng kanilang mga kaibigan, pero hiling ni Vice na i-delete nila ang mga picture at video at huwag mo na itong ipaalam kahit kanino dahil natatakot siyang mahusgahan at kutyain sila ng publiko. Pagdating ng October 19, 2021 ay nagpakasal sila sa Las Vegas. Yaman. Ayon sa website na Celebrity Net Worth ay nasa $20 million ang net worth ni Vice Ganda. Sa pinaka-recent interview ni Vice ay sinabi niyang hindi na daw niya masusukat kung gaano siya kayaman ngayon. Sama-sama na daw ang pananalapi, kaligayahan ng puso, mga taong nakapaligid sa kanya, sa mga naabot niyang pangarap. Basta ang alam daw niya ay mayaman na siya. Dati pa man ay naging mapag-impok na si Vice. Nang lumaki daw ang kita niya sa comedy bar ay dumating ang puntong tip na lamang ang iniuuwi niya at iniiwan ang kanyang talent fee sa kahera upang maipon ito. Ipapakuha na lamang sa kanya kapag puno na ang kaha. Dito pa lang daw ay nakaipon na siya ng 50,000 pesos. Sinabi ni Vice na kung ano lang ang makuha niya sa tip ay iyon lang ang ipanggagastos niya. Kapag daw hindi niya kayang bumili ng isang bagay ay hindi niya ito bibilihin. At ayaw din niya ng utang dahil nanghihinayang siya sa interes. Ang ilang bagay na maaaring pinagmula ng datos ng kanyang net worth ay mula sa kanyang mga karera sa showbiz, mga kinikita sa pelikula at telebisyon, music album, endorsements, real estate, pagiging co-owner ng ilang negosyo, sarili niyang makeup line na Vice Cosmetics at pag-host sa Showtime na nasa 6 digits umano ang kita kada episode. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Vice Ganda? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pagkikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.